Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. It's been a while since the last time na nakapag-upload tayo ng long type videos gawa ng wala at matagal na pagkawala ng kuryente dito sa amin. And mga 2 weeks na din na wala dito. Dahil last July 24 ay tumama ang bagyong si Emong dito sa Western Pangasinan na signal number 4 at naging sanhi ng madaming pinsala sa kabuhayan at pananim. And ramdam na ramdam ang hagupit nito dahil mahigit 2 linggo ring nawalan ng kuryente dito sa amin. At buti na lang kahapon ay bumalik na ang supply ng kuryente dito sa amin. Kaya naman thank you sa ating electric cooperatives dahil tuloy-tuloy na ang ligaya and pagka-upload natin. And sa lakas at pinsala na hatid nitong bagyong si Emong, ang aking bougainvillea ay hindi nakaligtas at madami sa kanila ay nasira. Nawalan ng dahon at yung iba ay namatay. Kaya naman for today's episode ay ipapakita ko sa inyo ang lagay ng mga bougainvillea plants ko sa aking mini garden makalipas ang 2 linggo mula nang tumama ang bagyong si Emong. Umpisahan ko na itong mga bougainvillea na nasa likod ng bahay na sobrang layo niya comparing sa dati niyang itsura nung tag-init and before magtag-ulan. Yung earlier part ng video na ito, yon ang itsura nila bago tumama ang bagyong si Emong. And now, makikita nyo, sobrang layo nito sa kanyang itsura noon. Dati, sobrang buhay, ang lush na mga dahon, ang gaganda ng dahon, kumpletong mga dahon, at sobrang sigla ng mini garden ko. Lahat ay malulusog at lahat ay nagpapakitang gilas dahil nagpapaunahan silang nagpapaganda. Yung iba ay ang bilis-bilis lumaki at yung iba ay nasa chill stage lang pero nagpapakita pa rin sila ng angking ganda. Yung mga green leaf varieties ay naglalabas ng magagandang talbos habang yung mga golden leaves naman ay nagpapasikat sa malagintong dahon na animoy, mga bulaklak o dilaw na paru-paro. At tapos naman, yung mga variegated dahon ay naglalabas ng maladisenyong mga variegation sa dahon at nakikipagsiklaban sa kapwa variegated leaves na dahon. Pero ngayon, sobrang nakakalungkot kasi grabe talaga ang nangyari sa kanila. Sila yung napuruhan ng sobrang malala. Usually kasi itong mga bugis na nasa likod ng bahay ay hindi gaano naapektuhan pag may bagyo. And dahil nag-iba ang direksyon ng hangin ng bagyo, ayun na nga sila ay sobrang natamaan ng malala at sobra silang napinsala. Hindi ko mawari ang sinapit ng mga bougainvillea collection ko kasi hindi sila kaaya-aya ang itsura nila ngayon. Yung iba ay halos sanga na lang ang natira at wala ng dahon. And yung iba ay totally walang dahon. At hindi rin nakalagpas ang mga top rare varieties ko dahil pati sila ay walang ligtas. Ang isa sa mga nakita kong nakakalungkot, ang sinapit ay si variegated yellow foxtail at si variegated golden raw. Nakakalungkot kasi sila ay top rare pa naman at bagong labas sa bougainvillea world. Yan, hindi ko alam if may chance pa silang mabuhay kasi yung iba ay nag-brown na at natuyo na yung mga sanga. And hindi lang sanga yung natuyo kasi may ilan din na pati yung main trunk or pinakapuno ay natuyo, nabulok, nabali at hindi na pwedeng isave pa. And yung iba naman ay sadyang nawalan lang ng dahon and buhay na buhay pa rin yung kanilang main trunk. And yung iba naman ay nabali lang kaya naman pwede pa itong i-propagate yung mga sangang naputol. I-ICU na lang natin. And based sa tansya ko, medyo magtatagal din bago makaka-recover ang ating mini garden. Mga 1 month or 2, I don't know. But still, we are lucky ng slight kasi ganito lang sinapit ng ating bougainvillea garden or bougainvillea collection. Kasi yung ibang garden ay talagang naanod ng baha at ng tubig ulan. Medyo nakakalungkot lang kasi of course, yung nasayang yung invested time, effort, and yung money na nilaan mo
sa garden para mapaganda yung bougainvillea collections mo. Aside sa mga rooted bugis ko or yung mga stable kong bougainvillea ay nasira, hindi rin nakaligtas yung mga naka-ICU pa or yung mga bagong pasingaw na mga rooted cuttings. And yung mga bagong repotted na small rooted bugis ay nasira rin ng bagyo at ng labis na pagulan ng sunod-sunod. And may mangilan-ngilan namang survivors which is still good pa rin than nothing. And itong mga small rooted na to and newly repotted ay nasa lilim pa ang mga ito pero hindi sila nakaligtas sa hagupit ng bagyong si Emong at ng malalakas na ulan at hangin. At bago tayo magpatuloy and habang tayo ay pinapakita yung lagay ng mga bougainvillea collections ko dito sa aking mini bougainvillea garden, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko. Kaya ngayon about bougainvillea status ng mga sa garden ko. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Nabanggit ko earlier na yung mga stable na bugis ko ay natamaan ng lakas ng bagyo and pati yung mga small rooted bugis, hindi rin nakaligtas ang mga direktang nakatanim sa lupa dahil yung mga dahon nila ay napinsala din gawa ng malakas ng hangin or nawuswus kung tawagin namin sa Ilocano. Nawalan ng dahon ng mga ito at nangitim sila. Itong mga malalaking bugis na ito I am thinking na ilipat na lang sila sa malaking paso para mas mabilis silang ilipat if may paparating na bagyo. And naantayin ko lang na makarecover sila from the hugupit ni Emong bago ko sila iripat sa mas malaking paso. And isa din sa masaklap na sinapit ng mga bugis ko, particularly yung mga grafted ay nabali yung mga sanga, ang hindi lang sanga, yung pagkakagraft mismo ang nabali. Na feeling ko wala nang chance na mabuhay pa at maglabas ng bagong sanga kasi sobrang bali talaga from the sayon. And buti na lang may mga grafted pa rin na natira na matibay sa lakas ng hangin. Guys, naalala nyo ba yung itinanim ko sa sako? Pati yon ay hindi rin nakaligtas kasi hindi ko sila nailipat dahil medyo malaki sila at may kabigatan dahil babad sa tubig ulan. At mas lalong naapektuhan yung mga nasa hanging basket kasi sila ay open na naiduduyan ng lakas ng hangin and yung iba ay nahulog na lang sa pagkakasabit. And ito na naman, nagbabadyan na naman ang ulan dahil maitim na naman ang ulap, kaya grabing effort talaga sa pag-aalaga ng bougainvillea pag tag-ulan at pag tag-bagyo. Dumako naman tayo sa garden sa harap ng bahay na malapit sa daan. Grabe din ang naging pinsala dito kasi yung mga grafted bugis ko dito ay naubos din ang dahon and even yung mga rooted ones. At makikita mong malakas talaga dahil pati yung malaki kong si foxtail white ay malapit ng mabuwal at tuluyang matumba sa pagkakatayo. Sobrang ganda pa naman ng tindig nito at madaming naiinggit at gustong makahingi ng cuttings niya na pantanim. So ang ginawa ko na lang muna sa kanya ay hindi ko muna siya inilipat sa malaking paso at pinutulan ko na lang muna ng mga sanga para mas mabilis siyang makarecover at saka ko na lang siya ililipat. And this area is going to be changed soon kasi I am thinking of something dito na pwedeng mas maganda pa. That is another project soon pero for now, one day at a time muna tayo dahil hindi carry ng katawang lupa natin ang lahat ng gawain dito sa garden. Dahil madami-dami pa tayong tatrabahuhin sa garden after ng pinsala ng bagyo.
Itong patch naman ng mga bugis na ito yung mga na-save ones naman. Dahil kung makikita nyo, madami-dami pa silang mga dahon. So hindi naman totally nasira yung bougainvillea collections ko. And may mga bugis din naman na nailigtas natin. And dito sa area na ito ay pinagsama-sama na lang and wala nang ayos-ayos pa. Lagay dito at lagay doon ang system. Pero by the looks of it, hindi na rin sila magandang tingnan, which is something na ready na silang itrim, which is yan ang next kong gagawin sa mga susunod na araw dito sa aking garden. So magiging busy tayo sa mga susunod na araw dahil aside sa pag-aayos sa kanila ay isasabay ko na din ang pagtitrim sa mga ito. One of the reasons why hindi lahat na safe dahil wala ng space sa bahay dahil bawat sulok na medyo safe ay occupied na ng mga ibang bougainvillea. Ito yung isa sa mga magandang problema pag madami kang bougainvillea sa collections mo and sa garden mo. Kaya naman nagkaroon ako ng idea to have more ng multi-grafted boogies dahil kahit isang puno lang madami ka pa rin makokolect and mas mabilis na masisave ang mga ito in time of crisis like ditong bagyo at ng ulan. Itong si Chocolate Yellow ang isa sa example ko na grafted boogie na nabali and hindi ako sure kung may chance pa ito pero I am holding up yung hope na mabubuhay pa dahil may natira itong sayon sa rootstock niya. And sana maglabas siya ng bagong sanga dahil nag-iisa pa naman itong si Chocolate Yellow ko sa collections ko. And ito pa yung mga ibang bugis ko na na-save at safe during the typhoon. Most of the save ones ay yung mga nakalagay sa space malapit sa bintana. Sila kasi yung mas vulnerable sa lakas ng hangin kasi sila yung mas nasa taas. Kaya sila yung mas naunang na-save compared sa mga mas mababang bougainvillea na nakalagay sa area na yun na mas mababa. Itong next na area naman ay kung saan yung dating taniman ng mga saging and walang natira na malalaking saging na saba. And sa pagkakatanda ko, mga more than 7 na malalaking puno ng saging na saba ang andito pero lahat ng mga yon ay natumba during the bagyo. And itong dating area ng mga saging ay i-convert ko na lang to another bougainvillea garden kasi mas maganda yung sikat ng araw dito dahil mas matagal yung sikat ng araw o mas matagal yung paglabat, yung mas natatamaan ng sikat ng araw talaga. Kaya mas maganda ito na pwesto para sa mga bugis soon. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!